Morning po sa ating lahat. Inaanyayahan ko lang po na lahat po tayo ay magsiupo na po. At settle down dahil magsisimula na po ang ating panambahan ngayon. Ayan, so good morning po ulit. Happy Sunday po. Happy third Sunday. Yeah. Happy third Sunday po ng November. Ilang linggo na lang ay December. Ilang araw na lang December na, Pasko na. Tapos New Year na, and then bagong taon na ulit. And then another year na and marami na naman tayo pagdadaanan na experience sa buhay natin. Pero sa kabila ng lahat ng yun, tayo ay nagtitiwala sa Diyos. Amen po ba? Bago tayo magsimula sa ating panambahan, ay inaanyahan ko na manalangin. Heavenly Father, we praise you, we glorify you, Lord. We praise you every day that we are alive. We praise you every day that we breathe. And sa lahat ng Lord kami ay talaga pupuri sa iyo. Nagpapasalamat sa lahat ng magandang bagay na ginawa mo sa akin. Salamat Lord dahil hindi mo kami pinapabayaan. Salamat Lord dahil ikaw palagi ang tumutulong sa amin, nagpo-provide ng mga pangangailangan namin sa araw-araw. And Lord, salamat dahil hindi mo kami pinapabayaan. Salamat Lord sa mga blessings na binigay mo. Salamat Lord sa provisions, financially, good health, sa pag-solve ng mga problems namin, sa pagbibigay sa amin ng kapayapaan na kinakailangan namin araw-araw. Patuloy niyo kami protektahan Lord sa lahat ng mga sakuna, sa lahat ng Lord, sa lahat ng mga kasakitan na naranasan namin. Kayo Lord ang magbigay sa amin ng lakas para gumaling, para maalis ang aming anxiety, maalis ang aming mga kalungkutan, maalis ang mga pagod. At patuloy niyo kami panghawakan, Lord. At huwag niyo kami pababayaan sa oras na kailangan namin. Patawarin niyo kami, Lord, sa mga kasalanan na ginawa namin. Patawarin niyo kami, Lord, sa mga salitang hindi magagandang salita na nabitawan namin. Mga malilit na bagay na kahit na paano ay nakasakit sa aming kapwa at hindi maganda sa inyo. Patuloy niyo kami, Lord, na ilid pabalik sa kung ano man ang nararapat na sa amin ayon sa iyo. Judgment. Ngayong umaga, Lord, kayo ang maghari sa puso at isip namin. Kayo, Lord, ang magbigay sa amin ng wisdom na kailangan namin. Gamitin niyo, Lord, ang mga kanta na nakakantahin namin ngayon, mga salita mo na aming mapapakinggan. Kayo, Lord, ang bumabay sa mga tao na maghahatid ng mga salita mo, magandang balikan. So ngayong umaga, Lord, kayo sumama sa amin. This mighty name we pray. Amen. So sa ating pananampalataya, may mga sa ating buhay, may mga napakagandang dahilan bakit tayo umaasa sa Panginoon. Amen po ba? Umaasa tayo sa Panginoon dahil kailanman hindi niya tayo binigo. Kahit na matagal, hindi niya tayo binigo. And ang sabi nga po sa Isaiah 40:31, but those who hope in the Lord will renew their strength.
They will soar on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not be faint. So yun nga po, umasa tayo sa Panginoon dahil mabuti ang Diyos. We hope in the Lord because He is good to us. Umaasa tayo sa Panginoon dahil sa Kanya laging may pag-asa, may bagong simula, may bagong lakas. Amen po ba? At habang inaawit natin ang mga kakantahin natin ngayon, alalahanin natin kung gaano kabuti ang Panginoon na ating inaasahan. So tumayo po tayo lahat at ating papurihan ng ating Panginoon. bilang pagpapatuloy po ng ating panambahan, dadako po tayo sa ating
group prayer. At ang iglesia po ay meron po mga ilang prayer items na kailangan po natin pagdasal ngayong umaga. At kabilang po dito ang ating mga church concerns na additional members for elders and deacons. Magkakaroon po mamaya ng community of disciples meeting. So ipanalangin po natin lahat ng mga disciples natin. Pangatlo ay ang preparation po ng ating church sa darating na Christmas party. At ganoon na rin po ang preparation ng church para sa annual congregation next year. Ipagdasal din po natin ang provision ng Panginoon sa ating simbahan, sa tithes and offering, sa lahat ng provision na kailangan ng church. At pag-pray din po natin lahat ng church workers, kasama na po dito ang preachers, elders, mga worship leaders, lahat po ng manggagawa ng ating simbahan. At lastly po, pagpanalangin po rin po natin ang kagalingan po sa ating mga miyembro po na kakatapos lang din ang operation. Si Mama po na nagpapagaling pa rin po ngayon. At ang lahat po ng mga miyembro po natin na may sakit. Ipanalangin po natin lahat. Para po sa ating bansa, sa buong mundo, panalangin po natin ang provision and recovery ng mga kababayan po natin na nasalanta ng bagyo. Hindi lang sa bandang Visayas, pero sa lahat po ng sakuna na na-experience natin. Panalangin din po natin ang protection ng bansang Pilipinas. Lalo na po ang hustisya para sa hustisya laban sa korupsyon. Sana panalangin na sana yung managot at mga dapat managot. Makalugtas. Panalangin po natin ang ating mga government officials, lahat po ng mga agencies ng gobyerno na sana ay talagang maging tapat sila sa kanilang tungkulin na pagsilbihan ng mamamayang Pilipino. At hindi po ay personal concerns. Ibahagi din po natin ito kung meron po tayong mga personal concerns na gusto din po natin ipanalangin ngayong umaga. So, inaangahan po kayo na mag-grupo-grupo po tayo ng 4 hanggang 5. Group flash ko lang yung mga items ito para ipanalangin po natin. At gumos ko na lang po mamaya pag okay na po tayo. So, mag-grupo-grupo po tayo. Okay lang.
Manalangin po tayo. So Lord Heavenly Father, pinataas po namin lahat ng mga bagay na ito, Lord, sa inyo. Pinataas namin, Lord, sa inyo ang lahat ng prayer items ng church. And kayo po, Lord, ang tumugon sa lahat ng mga prayer requests na tinataas namin lahat sa inyo. Ang aming mga papuri, ang aming mga problema, Lord, ang aming mga requests. Pakinggan niyo po kami, Lord. Kami po ay mag-ihinga. Patuloy namin samahan ngayong umaga sa pag-awit ng mga tutugin na pag-uuslahan mo, Panginoon. Maraming salamat po. Sinabi niyo po. Amen. As we continue to worship today, basahin ko po sa inyo ang John 15:9-11. Ang sabi ko dito, as the Father has loved me, so have I loved you. Now remain in my love. If you keep my commands, you will remain in my love. I have done this so that my joy may be in you and that your joy may be complete. And these are not just comforting words. They are actually invitation. And Jesus is reminding us that the same deep, unchanging, and perfect love that the Father has for Him is the same love that the Lord pours us today. Pours out on us today. So alalahanin po natin. So as we sing this next song, may our worship be our response to God's love. Tumayo po tayo lahat at awitan natin.
Simula pa nung una, simula nung ikaw ay tinawag sa Diyos, binigay mo sa amin ng pagmamahal na hindi namin deserve, pero binigay mo kami. Salamat Lord dahil sa kabila ng mga pagtalikod namin sa iyo sa mga oras na hindi ka namin iniisip, sa kabila ng mga oras na hindi ka namin inaalala para gawin ang mga gusto namin. Lagi kang handa para tanggapin kami. Lagi kang handa para pakinggan pa rin yung mga panalangin namin. Lagi kang handa na sa lahat ng mga oras na kami ay dumudulog sa iyo ng mga problema at nagbabalita sa iyo ng mga masayang mga bagay. Hindi ba kami pinatalikuran?
patuloy mong pinaparamdam sa amin na mahal mo kami, na nag-care ka sa amin sa pamamagitan ng iyong mga salita. At ngayong umaga, Lord, lalo mong patindihin na aming pakiramdam na kailanman ay hindi mawawala ang pagmamahal mo sa amin. Gamitin mo, Lord, ang mga salita na ihatid sa amin ng aming mensahero ngayong umaga para patunayan naman. Muli kami ay patuloy na tuturi sa iyo, Panginoon. Nagpapasalamat sa iyo sa oras na ito. Sa matamis na pangalan ng Jesus. Amen. Maaari na po tayo magsulta. At bago po tawagin ang ating mensahero, ay inaanyayahan ko po kayo na sabay-sabay po natin basahin ang teksto ngayong umaga. Yun po ay wait lang po. Ang teksto po natin ngayon ay mga galing sa Juan. Naghahap po kasi yung teknika nito. We go to guys. Yan, mukhang nagkaroon po ng issue sa ating laptop. So, inanyahan po kayo na buksan ang ating mga Biblia at sabay-sabay na lang po natin basahin ang ating teksto. Kung nandiyan na po kayo ay inanyahan po kayo na tumayo para basahin ang teksto natin ngayong umaga sa 1:13, 1-17. Pakinggan nyo na lang po ako kung wala pa po kayo. Hinugasan ni Jesus ang mga paa ng mga alagad. Bisperas ng loon ng Paskwa, alam ni Jesus na dumating na ang 3 oras ng kanyang pag-alis sa daigdig na ito upang bumalik sa Ama. Mahal niya ang kanyang mga tagasunod na nasa daigdig at sila'y minahal niya hanggang sa wakas. Verse 2, pagsapit ng hapunan, nilagay na ng Diablo sa isip ni Judas, na anak ni Simon Iscariote, na ipagkalulong niya si Jesus. Alam ni Jesus na ibinigay ng Ama sa kanya ang buong kapangyarihan, at alam niya siya'y mula sa Diyos at babalik sa Diyos. Kaya siya'y tumayo mula sa hapag,
Nag-alis ng panlabas na balabal at nagpikis ng tuwalya sa baywang. Pagkatapos naglagay siya ng tubig sa palanggana at simulang hugasan ang mga paa ng mga alagad at punasan ng tuwalyang nakabikis sa kanyang baywang. Paglapit na kay Simon Pedro, sinabi nito sa kanya, "Panginoon, huhugasan niyo ba ang aking mga paa?" Sumagot si Jesus, "Hindi mo nauunawaan ngayon ang ginagawa ko, ngunit mauunawaan muli pagkatapos." Muling nagsalita si Pedro, hindi niyo huhugasan ang aking mga paa." Ngunit sinabi ni Jesus, "Kung hindi kita huhugasan, wala kang kaugnayan sa akin." Dahil dito ay sinabi ni Simon Pedro, "Kung gayon, hindi lamang ang mga paa ko, kundi pati na rin ang aking mga kamay at ulo." Sumagot si Jesus, "Ang nakapaligo na ay hindi na kailangang hugasan pa, maliban sa kanyang mga paa, sabagkat malinis na ang buong niyang katawan, at kayo'y malinis na, subalit hindi lahat kayo." Dahil alam ni Jesus kung sino ang magkakanulo sa kanya, kaya sinabi niya, "Malinis na sila, subalit hindi lahat." Verse 12. Nang hugasan na ni Jesus ang kanilang mga paa, muli niyang isinuot ang kanyang balabal at nagbalik sa kinaupuan. Sinabi niya sa kanila, "Naunawaan ba ninyo kung ano ang ginagawa ko sa inyo? Tinatawag ninyo akong guro at Panginoon, at tama kayo, sapagkat ganoon na ako. Kung ako nga ang Panginoon at guro ninyo ay naghugas ng inyong mga paa, dapat ninyong hugasan ang mga paa ng isa't isa. Binigyan ko kayo ng halimbawa upang tularan. Pakatandaan ninyo, ang alipin ay hindi nakakahigit sa kanyang Panginoon, ni ang sinugo kaysa nagsugo sa kanya." Last verse. Ngayon alam na ninyo ito, pinagpala kayo kung ito'y gagawin. Salamat sa Panginoon sa kanyang salita. At tinatawag ko si Tito Ra para ibahagi ang mensahe sa atin ngayong araw. Maaari na po tayo. Thank you. So, magandang umaga po sa ating lahat. Konting tiyaga lang po at pag-unawa, nagkaroon tayo ng technical na problema. Kaya minsan, talaga mas bilib pa rin ako sa hard copy. Linilipad nga lang ng electric fan. Samahan niyo po ako sa maikling panalangin. Maraming salamat po muli at tinipon niyo kami ngayong araw na to upang makinig sa inyong salita. Handa mo po ang aming puso't isipan, ang aming tenga na makinig sa inyo. At higit sa lahat ay maisabuhay namin ang aming mapapakinggan na salita ninyo, Panginoon. Dalangin ko po, Panginoon, na tanging salita niyo lang ang lumabas sa aking bibig na ihahatid sa araw na ito, Panginoon. Maraming salamat po muli at pinagkakatiwala namin ang araw na ito sa inyo sa pangalan po ni Jesus. Paglilinaw lang po, yung na-i-flash na supposed to be topic ngayon ay patungkol doon sa pagluhod. Pagluhod, yun ang suggested topic Pagluhod ni Kristo para magbigay, pakita niya ang kanyang pagmamahal sa kanyang mga disipulo. Mas bibigyan po natin ngayon ng pansin. Lumuhod siya, tama, okay po yun, pero mas bigyan po natin pansin ngayong umagang ito, yung aktual na paghuhugas niya ng paa ng mga disipulo niya. So yung po, magiging topic natin ay yung paghuhugas ng paa ni Jesus. Ang paa ng mga alagad ni Jesus, yung disipulo niya. So habang wala, ay tuloy lang po tayo. Susubukan natin punuan yung mga hindi maipaplas dyan. Babanggitin ko ulit.
So, para magkaroon po tayo ng picture, yung ito yung magiging takbo. Ang title or ang ating topic ay mga layunin ni Jesus sa paghuhugas ng paa ng mga disipulo. Layunin niya, bakit ba niya hinugasan yung paa ng mga disipulo? So, hatiin po natin sa 3 punto. Yung una, upang ipakita niya ang kanyang pagpapakumbaba at makikita ito sa verses 4 to 5 at saka 16. Yung pangalawa, ipadama ang kanyang pag-ibig. Ayan na pala, salamat sa Diyos. Padama ang kanyang pag-ibig, nakita 6 to 12, at maging halimbawa na dapat tularan. So may 3 tayong tatalakayin na punto. Ano po? Ano nga kaya ang kadahilanan sa likod ng paghuhugas ni Jesus ng paa ng kanyang mga disipulo? Anong layunin kaya niya dito? Bakit kailangan niya pa itong gawin? Yan po ang mga katanungan at mga punto na sisikapin nating sagutin sa ating tatalakayin ngayong araw. Unang punto, layunin ni Jesus na ipakita ang kanyang pagpapakumbaba. Kaya niya hinugasan ng paa yung kanyang mga disipulo dahil layunin niyang ipakita ang kanyang pagpapakumbaba. Sa normal po na kalakaran, sino po ba ang nagsisilbi? Ang amo po ba o ang alila? Di po ba normally ang alila ang siyang nagsisilbi sa amo? Subalit, sa pagkakataong ito, si Jesus po ang nagsisilbi. At hindi lang basta pagsisilbi, kundi pagsisilbi sa pamamagitan ng paghuhugas ng paa ng mga kanyang mga disipulo. Isipin po natin, isa kang hari, isa kang tagapagligtas, isang anak ng Diyos, ang gagawa nito para sa atin na supposed to be nakalaan lamang sa pinakamababang antas ng alipin. Yung paghuhugas ng paa ay pinakamababang antas ng gawain yan. Dito pa lamang ay makikita na natin ang mapagpakumbabang katangian ni Jesus. Isang Diyos na naparito upang pagsilbihan, hindi upang pagsilbihan, kundi magsilbi. At ito po sinasabi sa Mateo 20:28. Sapagkat maging ang anak ng tao ay naparito hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ialay ang kanyang buhay sa ikatutubos ng marami. Kung babalikan po natin, ito yung patungkol din sa pagpapakumbaba. Kung babalikan natin yung kapanganakan ni Jesus, lapit ng Pasko, gugunitain na naman natin. Maging doon pa man po ay makikita na natin ang kanyang mapagkumbabang katangian. Isipin po natin, bakit si Maria ang napiling magluwal sa kanya at hindi, sabihin natin, isang reyna sana, di ba? Para sana kung isang reyna ang naging nanay niya, sa palasyo pinanganak. Madaming alalay, marangya ang buhay, at hindi isang pinanganak sa isang sabsaban. Alam po natin na sa sabsaban, habang sabsaban ipinanganak. Ganyan po simple, ganyang mapagkumbaba na pwede namang ipanganak talaga sa palasyo. Pero sa sabsaban, ipinanganak. Kabilang sana si Jesus doon sa sikat na sikat ngayon na yung sinasabi nating born with a silver spoon. Pinanganak ka na merong pilak na kutsara. Ipinanganak sana sa karangyaan
Gaya ng mga sikat ngayon na mga naririnig natin yung Nepo babies. Diba? Subalit hindi po ganun si Jesus. Kung maalala din natin, doon sa Juan 12 to 13, ito po yung matagumpay na pagpasok ni Jesus sa Jerusalem. Ganito pong nangyari doon. Kinabukasan, nabalitaan ng maraming taong dumalo sa pista na si Jesus ay papunta sa Jerusalem. Kumuha sila ng mga palapa ng palmera at lumabas sila ng lungsod upang siya ay salubungin. Sila'y sumigaw, "Purihin ang Diyos! Pinagpala ang dumarating sa pangalan ng Panginoon. Purihin ang Hari ng Israel." Atin pong pansinin kung ano yung sinisigaw ng mga tao nung pagpasok niya ng Jerusalem. Sabi ay, "Purihin ang Diyos. Purihin ang Hari ng Israel." So mga kapatid, isang Diyos, isang Hari ang parating. Subalit saan po siya nakasakay? Sa isang asno. Yung asno ay donkey. Yung maliit na parang kabayo, no? Abay, kung ikukumpara po natin sa karangyaan ng mga ibang tao ngayon, sa kasalukuyan, tinalo pa siya ng mga engineers ng DPWH na naka-Ferrari, naka-Lamborghini, at ng mga contractors na may Rolls-Royce, na kaya lang binili ay nakyutan. Nakyut, may payong kasi. Ganong karangya. Wala ka makita pagkumbaba, hindi gaya ni Jesus na talagang, biruin mo, isa kang hari, isa kang Diyos, dadating ka, dapat naka-red carpet pa nga sana. Pero sa isang asno na ang winawagay lamang ay mga palapa ng palmera. At ito po ang matinding katunayan na pagiging mapagkumbaba ni Jesus. Filipos 2:6-8. Kahit taglay niya ang kalikasan ng Diyos, hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip, kusa niyang binitawan ang pagiging kapantay ng Diyos at namuhay ng isang alipin. Ipinanganak siya bilang tao at nang siya'y maging tao, ito po, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan. Maging ito man ay kamatayan sa krus. Isang katangian na mapagkumbaba. Yan po ang katangian ng ating Panginoong Yesus. Pangalawang punto, layunin ni Jesus doon sa paghuhugas niya ng paa ng mga disipulo. Layunin niya na ipadama sa mga disipulo ang kanyang pag-ibig. Bukod sa upang ipakita ang kanyang pagpapakumbaba, isa pang layunin ni Jesus sa paghuhugas ng paa ng kanyang mga disipulo ay upang ipadama ang kanyang pag-ibig. Malamang po ay familiar na tayo doon sa tinatawag na 5 love languages. Familiar po kayo dito? Kung maalala ninyo, may 5 klase po ng love languages upang ipadama yung pag-ibig natin sa ating kapwa. Isa dito ay yung words of affirmation. Yung words of affirmation, ito po yung verbal oral. At ganun na rin yung written way na pagpapadama ng pag-ibig. Gaya ng halimbawa, bigyan mo siya ng sulat, bigyan mo siya ng email, i-chat mo siya, pagsasabi ng I love you, yan yung words of affirmation. Isa pa ay quality time. Ito yung moments of spending and focusing attention doon sa iyong minamahal. Binagbibigyan mo siya ng lubos na panahon, quality time. Pangatlo, receiving gifts, giving meaningful surprises and symbolic presence. Physical touch, isa pa, ito yung affectionate physical contact gaya ng kissing, hugging, tapping, mga ganyan. Panglima, acts of service.
mga ginagawa upang gumaan ang buhay ng isa. Halimbawa, acts of service. O, sinong gumagawa nito? Pinaglalaba yung mahal niya sa buhay. Pinaghuhugas ng pinggan. Meron daw. Pinahatid sundo mo sa kung saan man yon. Kung tatanungin ko po kayo, alin po dun sa 5 kayo pwedeng i-categorize? O saan kayo mas inyo ipinadarama ang inyong pag-ibig o love language? No? Ewan ko po sa inyo, pero sa akin, kung maitatanong nyo po, hindi po nature ko, miski tanongin nyo si Frances, hindi ko nature na, hindi ako pala sabi na I love you, mga ganyan-ganyan. Ewan ko ba't hindi ako nasanay sa ganun. Hindi rin ako yung mahilig ng public PDL, public display, PDA, public display of affection. Hindi ko rin po nature yon. Mas komportable ako doon sa acts of service. Aalwan ko yung buhay ng aking mahal sa buhay. Serbisyo, yun. Pag tulungan mo siya sa ganyang gagawin, para umalwan ng kanyang buhay. At ganyan din po, kung pwede nating categorize dito sa 5 love languages, although nandyan lahat yung karakteristik ng God, mas sa pagkakataong ito yung act of service ang ginawa niya, yung paghuhugas ng paa ng kanyang mga disipulo. Ipinadama ang pag-ibig sa pamamagitan ng pagsisilbi. At yun nga po ay yung paghuhugas ng paa ng kanyang mga disipulo. Ang kapansin-pansin po dito, tingnan niyo po, pati si Judas na kakanulo sa kanya, tatraidor sa kanya, ay hinugasan din niya. Nakakagulat din po expected sana sa kanyang iba pang disipulo. Pero tingnan nyo rin po, si Pedro, anong ginawa ni Pedro? 3 beses niyang dininay, 3 beses niyang itinatwa ang ating Panginoon. Pero kasama pa rin siya dun sa sa hinugasan ng paa. Ganun po ang pag-ibig ng ating Panginoon. At consistent po yan sa John 3:16. Ang sabi ng John 3:16, sapagkat gayon na lamang ang kanyang pag-ibig, ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Kaya ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Open po para sa lahat. Sino mang sumampalataya, maging tayong mga makasalanan. Siyempre, iba pong usapin yung kay Judas at kay Pedro. Si Judas hanggang dun sa kasalanan na lang, nalulun siya dun sa kasalanan na yung pagkakanulo niya kay Jesus. Samantalang si Pedro, kahit 3 beses niya tinatwa ang ating Panginoon, ay lubos na pinagsisihan niya ito. At yun po ang hinahanap din sa atin. Ito yung sinasabi nga yung sa Roma 5:8. Ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. Napunta naman ng Diyos dito, hindi naman doon sa magaling, doon sa walang sakit, kundi doon sa may sakit. Di po ba? Kung babalikan natin ang kaganapan sa verse 1:13:1, sabi, Bisperas na noon ng Paskwa. Alam po ni Jesus na dumating na ang takdang oras ng kanyang pag-alis sa daigdig na ito upang bumalik sa Ama. Sa madaling salita,
ang paghuhugas ni Jesus ng paa ng mga disipulo ay nangyari isang araw na lamang bago siya ipako sa krus. Imagine nyo po, papako na kayo sa krus. O, huling gabi na. Hanggang sa huling sandali, tingnan nyo po, si Jesus, huling sandali ni Jesus sa mundong ito, ay ipinadama pa niya ang kanyang pag-ibig sa kanyang mga disipulo. Akalain niyo po ba na nabigyan panahon pa ni Jesus ang hugasan ng paang kanyang mga disipulo? At iyan nga ang sinasabi sa pagpapatuloy ng 13:1. Ang sabi dyan, mahal niya ang kanyang mga tagasunod na nasa daigdig at sila'y minahal niya hanggang sa wakas. Minahal niya hanggang sa wakas. Ano nga ba yung kahalagaan ng paghuhugas ng paa ng mga disipulo at kailangan niya itong gawin? Ito po kasing paghuhugas ng paa ng mga disipulo ay isang simbolo ng spiritual cleansing na nagsasaad na si Jesus ang naglilinis ng ating mga kasalanan. Hindi natin kayang iligtas ang ating kasalanan, ang ating sarili sa kasalanan. Kailangan natin isang tagapagligtas na si Jesus. Kaya nga ito isang simbolo, spiritual cleansing, paglilinis ng ating kasalanan. At yan ang sinasabi ni Jesus kay Pedro nang tumanggi siyang magpahugas ng paa. Ayaw ni Jesus, ni Pedro, ayaw kong hugasan. Isa kang isa kang hari, ikaw maghuhugas sa akin. 13:8, sabi ni Jesus, kung hindi kita huhugasan, wala kang kaugnayan sa akin. Yon. Sa totoo lang, di na-gets ni Pedro yung sinabi, pahayag ni Jesus dito. Kaya't nung marinig ni Jesus ang dahilang ito, wala kang kaugnayan sa akin kung di ka magpapahugas. Abay, hindi na lang magpahugas ng paa ang nais ni Pedro, kundi pati na yung kanyang mga kamay at ulo, ayon doon sa account. Kulang na lang sabihin ni Pedro, buong katawan na lang. Paliguan mo na kaya ako para malinis na malinis ako. Subalit, alam ni Jesus ang nais ni Pedro, kaya't ipinaliwanag niya sa kanya ang sagot na ito. Sabi ni Jesus sa John 13:10-11, sumagot si Jesus, ang nakapaligo na ay hindi na kailangang hugasan pa, maliban sa kanyang mga paa. Sapagkat malinis na ang buo niyang katawan, at kayo'y malinis na, subalit hindi lahat kayo. Dahil alam ni Jesus kung sino ang magkakanulo sa kanya. Kanyang sinabi niyang malinis na sila, subalit hindi lahat. Babalik po tayo doon, hindi lahat. Si Pedro, malinis na. Si Judas, hindi. Hindi naman nagsisi ito eh. Talagang pinanindigan niya na yung kanyang kasamaan, kanyang kasalanan. So, walang kalinisan na nangyari kay Judas. Sa paghuhugas ng paa ng mga disipulo ay pinadama ni Jesus ang mataas na antas ng pag-ibig at ito ay yung tinatawag natin na agape love. Ito ang pinakamataas na antas ng pag-ibig na characterized by selfless, unconditional, and sacrificial love. Selfless dahil kahit na huling gabi na nga ito, bago ipako si Cruz, ay hindi niya inalintana na kapakanan kong iisipin ko, ako yung papako. Subalit, inuna pa niya yung kapakanan ng kanyang mga disipulo. Worried siya dun sa mga kahinat na ng kanyang mga disipulo. Unconditional dahil ginawa niya ang paghuhugas ng walang kabayaran o kapalit. Ginawa din niya ito maging
doon sa nga kay Judas na nagkaluno sa kanya at gaya nga nung ganun din kay Pedro na nagtatwa sa kanya, na magtatatwa sa kanya. Alam niyang itatatwa siya pero ginawa pa rin niya. Sacrificial dahil hari ka, ikaw yung maghuhugas ng paa ng mga supposed to be alipin. At yung ultimate sacrifice ay yung namatay siya sa krus para sa katubusan ng ating kasalanan. Nasa pangatlo na po tayo. Mabilis tayo. Pangatlong dahilan. So kanina, upang ipakita ang kanyang pagpapakumbaba. Pangalawa, ipadama yung kanyang pagmamahal. Ngayong huling punto natin ay upang maging halimbawa yung paghuhugas na ginawa niya, halimbawang dapat tularan ng mga alagad. John 13, tinawag ninyo akong guro at Panginoon, at tama kayo sapagkat ganoon nga ako. Kung ako ngang Panginoon at guro ninyo ay naghuhugas ng inyong mga paa, dapat din ninyong hugasan ng mga paa ng isa't isa. Binigyan ko kayo ng halimbawa upang inyong tularan. Malinaw po na sinasabi sa mga talata na kaya ginawa ni Jesus ang paghuhugas ng paa ng mga disipulo ay upang magbigay halimbawa na dapat tularan. Bukod sa ito'y simbolo ng spiritual blessing na banggit din natin kanina na isa itong pamamaraan ng pagmamahal. Isa ring act of service. Ating alalahanin po na nangyari ito sa huling gabi bago ipako sa krus si Jesus. Ito rin yung yung kaganapan ng huling hapunan. Kaya pwede rin natin sabihin siguro ginagawa ni Jesus to upang magbigay na ng huling habilin niya. Last night na yun, huling habilin. Huling hapunan, huling gabi, huling habilin. Nais kasi ni Jesus yung habilin niya dito na matiyak niya na sa kanyang paglisan ay nagmamahalan ang kanyang mga disipulo, nagtutulungan ng kanyang mga disipulo, at nagkakaisa ang kanyang mga disipulo. Bakit po? Ano bang nangyari sa huling hapunan? Kalain niyo po ba na last night na nga lang mayroong kapang kaganapan? Ano ba yung kaganapan? Yan po yung, imbis na iba pa yung kanilang pag-usapan, ibang maging concern, akalain niyo po ba yung pumasok pa sa isipan ng mga disipulo ay ang katanungan, Panginoon, sino bang dakila sa amin, pinakadakila sa amin? Concern nila yun, sinong dakila sa kanila? Sa dinami-dami ng pwedeng itanong kay Jesus, yan pa ang mga concern na ilalapit nila. Last night na. Sino ba? Sino bang mas magaling ba ako sa kanya? Sino mas madami bang nagawa sa amin? Sinong dapat mong makapiling sa... Medyo nakababahala po yung iyan dahil hindi po lamang sa pagkakataong iyan nangyari yung na nagtatalo sila sa issue na kung sino ba ang dakila sa kanila. Ang nauna pong pangyayari niyan ay kung maalala nyo, nung naglalakad si Jesus at ang kanyang mga disipulo mula Capernaum. Ganyan din yung tinanong nila kay Jesus. Same question. Jesus, sino po bang pinakadakila sa amin? Ba, iba talaga, masyado silang concerned sa, sa katanyagan siguro. At sa parehong pagkakataon, iisang sagot ni Jesus. Ito, sagot lang niya, simple lang. Paglilingkod o service sa kapwa ang pinakadakila. At ito po yung sinasabi sa Mateo 23:11.
Dahil dito, pinalapit ni Jesus ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, alam ninyo na ang pinuno ng mga hentil ay tinataas ang kanilang sarili bilang mga Panginoon sa kanila. At ang kagustuhan ng mga nasa kapangyarihan ang siyang nasusunod. May power, ano pala yun? May power play, kaya gusto nilang sila yung maging dakila. Sa kagustuhan nilang ng kapangyarihan ay sila kasi ang masusunod. Pag nandun ka sa kapangyarihan, ikaw masusunod. Concerned sila. Sino bang dakila? Hindi ganyan, sabi sa 26, hindi ganyan ang dapat umiral sa inyo. Sa halip, kung nais ninyong maging dakila, dapat kayong maging lingkod sa iba. Nais ninyong maging dakila, dapat kayong maging lingkod ng iba. At kung sino man sa inyo ang magnanais maging una, ay dapat maging alipin ninyo. Sapagkat maging anak ng tao ay naparito, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ialay ang kanyang buhay sa ikatutubos ng marami. Marcos 9:35, naupo si Jesus, tinawag ang 12 at sinabi sa kanila, ang sinumang nagnanais maging una ay dapat maging huli sa lahat at maging lingkod ng lahat. Minsan kasi po, masyado tayong preoccupied sa pansariling kapakanan o concern. Busy tayo sa ating pansarili. Nakakalimutan natin na meron tayong mga kapatid. Meron tayong kapwa. Masyado tayong concern sa ating sarili. Mas concerned tayo sa paghahangad na makamtan ang standard ng mundo. Yun ang ating adhikain eh. Makuha natin yung standard ng mundo. At ano bang dinidikta ng standard ng mundong ito? Gaya ng concern ng mga alagad, ang standard ay yung kadakilaan. Kailangan dakila ka, kailangan tanyag ka, kailangan sikat ka. Ang maging dakila, wala naman po masama dyan. Nais natin ng katanyagan, nais natin ng kapangyarihan, nais natin ng kayamanan. At inuulit ko po, wala pong masama dito. Mabuti nga po sana yan. Kung nababantayan natin. Kasi po, kung lahat ng ito ay hindi natin mababantayan, magiging liability lang ito at will only corrupt us. Kayamanan, katanyagan, tawag nito, kapangyarihan will only corrupt us if left unchecked. Tinitingala tayo na makapangyarihan. Kapag tayo makapangyarihan, tinitingala tayo kapag tayo mayaman, tinitingala tayo kapag tayo tanyag. Yan po yung standard ng mundo. Subalit hindi dapat standard at dikta ng mundo ang dapat nating sundin at gayahin, kundi ang halimbawang ginawa ni Jesus na siyang pamantayan ng kanyang kaharian. Ano yung pamantayan na yan? Yung pagiging mapagkumbaba at lingkod ng sangkatauhan. Humility and service. Ang kadakilaan po ay hindi nasusukat ng kapangyarihan, hindi ng kayamanan, at lalo na ng hindi ng katanyagan. Bagkus ay pagpapakumbaba at paglilingkod sa kapwa. Dahil nais ng iba na maging dakila, inuulit ko po, hindi masama maging mayaman, mag-adik ka maging mayaman, mag-adik ka maging tanyag, mag-adik kang maging makapangyarihan, pero nasa tamang paraan at sa tamang lugar sana. Yung iba kasi po, naghahangad nitong mga to,
nagkakamal ng mga kapangyarihan, kayamanan, katanyagan. Pero sa anong paraan at anong layunin? Tingnan po natin nangyari sa ating bansa. Nangyayari sa ating bansa ngayon. Dahil sa kagustuhan na magkamal ng kayamanan, maging makapangyarihan, powerful para ikaw, you can dictate everything here in the Philippines. Tingnan po natin, DPWH, Customs, BIR, COA, DENR, LTO, Congress, Senate, Legislative, Executive. Nakalulungkot po na tila wala na yatang sangay ng pamalaan na walang bahid ng korupsyon. Kalulungkot po. Mula mababa hanggang kaitas-taasan. Mababa hanggang kaitaas-taasan. Yung biro nga nila the sky's the limit daw. The sky's the limit. Ang lupit. Meron man dyan, binabandera yung serbisyong totoo. Ang tanong, tapat ba ang serbisyong binibigay nila o papogi lang? Meron din dyang Mr. Malasakit. Aba, very good kung ganun. Subalit, totoo bang may malasakit? O ito'y malas at sakit ang ating aabutin? Kung susundin lang natin sana ang mga ehemplo ng ating Panginoong Hesus, gaya ng pagkumbaba, dadapuan siguro ng konting kahihiyan yung mga nagyayabang sa social media sa kanilang mga ari-arian, gaya ng mamahaling kotse. Naku, binilhan ako ng sing-sing ng aking asawa na 50 million. Kung tunay at dapat din lang sanang gaya ni Jesus ang paglilingkod ng mga nasa pamahalaan, napakaunlad na siguro ng bansang Pilipinas. Tanungin natin ang ating sarili. Bakit kaya patuloy na nangyari itong laganap na katiwalian, laganap na korupsyon sa ating bansa? Bilang Kristiyano, hindi kaya may pagkukulang din tayo? Tanungin po natin ating sarili. Kasi baka panay naman ang sisi natin sa iba. Kulang ang nakakalimutan natin check din natin yung sarili natin. Nakakapagtaka kasi po, padami ng padami ang katiwalian at patindi ng patindi. Dumarami po yung modern day Judas. At ang hindi natin pagtutulungan, ang hindi po natin pagtutulungan, ang hindi natin pagkakaisa, ay para na rin tayong naging bahagi sa pagdami nitong modern day Judases. Kailangan nating pagsilbihan ng bawat isa, palakasin ang bawat kapatid, magkaisa, nang sa gayon ay sama-sama nating mapuksa ang kasamaang ito. Tulad nga ng isang mahusay na guro, para makasunod ng mabuti kay Jesus ang kanyang mga disipulo, ang galing po ni Jesus talaga. Hindi lang siya magaling magturo, niya, gawin mo to. Hindi lang po ganun ang ginawa niya. Gawin mo to, and this is how you do it. Iminuestra niya, paano ba actual na gawin? Hindi naman niya sinabing, hugasan niyo yung paa ng isa't isa. Hindi lang yun. Sinabi niya, hugasan niyo yung mga paa ng isa't isa at ganito niyo gagawin. Siya mismo ang actual na nagpakita kung paano nila ito gagawin. May actual demonstration. Si Jesus ay hindi lang isang mahusay na guro, kundi most qualified teacher. Kumbaga, napakatindi po ng credentials nito. Credentials and authority. Dahil sabi sa Juan 13:3, yan niyo po. Alam ni Jesus na ibinigay ng Ama
na ng Ama sa Kanya ang buong kapangyarihan. Mateo 28, lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa lahat, sa langit at sa lupa. Ano pang authority na wala si Jesus? Nasa Kanya na po lahat. Magaling na guro, magaling, credible, authority na guro. Kung gayon, ano pang pwede nating idahilan na hindi sumunod? Hindi lamang sa kapwa nating mananampalataya dapat ibigay ang paglilingkod natin. May mas matinding hamon ang ating Panginoong Hesus sa atin. At iyan ay ang paglilingkod, hindi lang sa ating kapwa mananampalataya, kundi doon sa hindi pa nakakakilala sa Kanya. Abutin ang hindi pa nakakikilala sa kanila. Ang hirap, Paano natin abutin yung mga corrupt officials? Ano naman yan, bago ka makarating dyan sa mga yan. Yung cordon sanitaire nila, matindi. Madami pong paraan. Mateo 28:19-20. Kaya't humayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Bautismahan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at Espiritu Santo. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng inuutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Kung ehemplo po ng paglilingkod din lang ang pag-uusapan, wala nang hihigit pa sa paglilingkod ni Jesus sa buong sangkatauhan. At yan ay nang ialay niya ang kanyang buhay para sa katubusan ng ating kasalanan. Hindi naman po natin kayang pantayan yun, Yung ialay ating buhay. Pwede rin siguro, pero mangilan-ngilan siguro yung kayang mag-alay talaga ng buhay. Hindi man natin kayang pantayan ang sakripisyong ginawa ni Jesus. Subalit ang tanging pwede natin gawin ay sundin ang kanyang ehemplong ipinagagawa na pagsilbihan ang ating kapwa, nang sa gayon ay umigting pa ang ating pagtutulungan sa isa't isa. Sa ganitong paraan po, maisa sa katuparan natin ang paghahatid ng mabuting balita sa marami pang hindi nakababatid o nakaririnig nito. Mahalin po natin at paglingkuran natin ang sangkatauhan, ang sambayanan, tulad ng pagmamahal at paglilingkod ng ating Panginoong Yesus. Pagpalain nawa tayo, mabuhay po tayo, mabuhay tayong lahat. Thank you, Brother Graf, sa napakagandang mensahe. And yun nga po, sa mensahe ito ating pagtanto na ang pagmamahal talaga ng Diyos ay walang sensual. At lahat tayo ay pantay-pantay sa paningin ng Diyos sa pagmamahal. Bilang po dun po, sa mensahe na ating narinig ngayong umaga, tayo po lahat ay tumayo para awitin ang ating responso.
ito po ng ating pagpupuri sa Panginoon na handa po natin ang ating mga ikapo. At tinatawag po si Rachel at si Rudy para po nila natin tayo. Sabi po sa 2 Corinthians chapter 9 verses 6 to 8, "So you should have decided in your heart to live, but reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful mind. God is able to bless you abundantly, so that in all things at all times, having all things, you will abound in every good." Magsitayo po tayo lahat at ating ulitin ang ating solo. Matahod po tayo sa ating announcements. Para ngayon araw, ito po ang ating mga announcement. Paalala lang po ang ating online prayer meeting na ginaganap every Wednesday. At every fourth Saturday naman po, which is next Saturday, meron po tayong day of prayer. Magsimula po ng 7 a.m. hanggang 10 a.m. via Zoom. Dito po ay makikita po ninyo ang rota for praise and worship leaders for November. At next Sunday po ay si James po ang manguna sa ating panambahan. At si Tito Joey Tulugtino po ang ating picture. Under ang text po ay Isaiah 49:26. Walang katulad ng Diyos, kaya nalapat sa bayo ng lahat. November 23, next Saturday din po, ay magkakaroon po na outdoor youth hangout. Next Sunday po, tama. Sunday after service. So, ito po ay gagawin sa Unity Land at 4 p.m. Para po sa birthdays, matiin po natin si Sandara at November 20 na birthday, si Janine ang ating pong pianist sa November 20. So, kantahan po natin si Janine. Send na lang po natin ang birthday greeting sa Messenger dahil wala po siya dito. Yan, meron po ba tayong bisita ngayong umaga? Ayan, may nakita po ako dito mga fresh faces. Yana and Macy, mga kaibigan po sila ni Regine. Classmates. Ha? Ay, Hana. Mga kaibigan po ni Hana. Yan, welcome po sa Lord of Life. So, batiin po natin sila mama. Ayan, so, yan na po ang ating announcement. At tinatawag ko po si Kuya para pangunahan po tayo sa benediction. Yan, tumuyin po tayo lahat. Samahan niyo po ako sa pangwakas na panalangin. Yan, manalangin po tayo.
Ama, maliwanag po ang iyong paalaala sa amin. Ngayong umaga, ni-remind po kami ng dakilang halimbawa ng aming Panginoong Jesus na sinasamba, pero hindi lang sinasamba, kundi sinusundan bilang mga alagad. Tulungan mo kami, Panginoon, na talagang ma-i-apply ito sa aming buhay. Dakilang halimbawa ng iyong pagpapakumbaba, pagmamahal at paglilingkod. Lalo na po sa panahon na hinaharap namin sa ngayon. Ngayong umaga po, inaalala din namin ang aming mga kapatid na nakaranas ng sakit, si Tito John, na patuloy na nagpapagaling pagkatapos ng successful na operation niya. Patuloy niyo pong pagalingin yung sugat dahil doon sa operation at magbalik sa kanyang katawan ng kalakasan at gamitin mo yung pahinga na kanyang kinakailangan para mangyari ito. Inaalala din po namin ang tatay ni Buds saka ni Abraham na nabalitaan namin na na-stroke. Gamitin mo kami bilang isang iglesia para maipahatid sa kanila ang iyong pag-ibig at maranasan din nila yung aming pagdamay. At ganoon din po sa iba pang mga kapatid na karamdam ng sakit. Ama, lumalapit din po kami bilang isang iglesia. Tulungan mo kami na hindi lang patuloy na manalangin, kundi patuloy na magbantay sa nangyayari sa aming bansa. Bigyan mo kami ng puso at isip na would discern ano ang totoo at tapang para tumindig sa tama. Patuloy naming panalangin, Panginoon, na tanggalin mo po sa pwesto ang mga officials namin na talagang nang-aabuso sa kapangyarihan. At panalangin namin, hindi lang hustisya ng tao, kundi hustisya mo ang manahin sa dulo. Kaya tulungan mo kami, Panginoon, kami na merong posisyon, impluwensya, lakas para maging boses sa mga walang boses at hindi napapakinggan. Sila na direktang nakakaranas ng hirap at nagdurusa dahil sa maling pamumuno na ito. O Ama, mahabag ka po sa aming bansa. Pag-isahin mo ang aming puso at isip at bigyan kami ng karunungan sa mga susunod na araw kung ano ang dapat namin gawin bilang mga alagad. Sabi sa unang Juan 3, ito ang aral na narinig nyo nang sumampalataya kayo. Dapat tayong magmahalan. Alam nating inilipat na tayo sa buhay na walang hanggan mula sa kamatayan dahil minamahal natin ang ating mga kapatid. Ang sino mang hindi nagmamahal sa kanyang kapwa ay nananatili sa kamatayan. Sa ganitong paraan natin nalalaman ang tunay na pag-ibig. Ibinigay ni Jesucristo ang kanyang buhay para sa atin. Kaya dapat din nating ialay ang ating buhay para sa ating mga kapatid. Mga anak, huwag tayong magmahalan sa salita lang, kundi ipakita natin sa gawa na tunay tayong nagmamahalan. Sa ganitong paraan, mapapatunayan natin na tayo nga ay nasa katotohanan at magiging panatag ang ating kalooban sa kanyang harapan. Amen. Manatili po tayong nakatayo para sa panguling namin. Bilang pagtatapos po, ating alalahanin na pinupuri natin ng Panginoon dahil walang ibang bagay o walang ibang natatangi kundi siya lang. Awitan natin ang Panginoon.